YM channel. Okay, last topic po tayo for direct assault, no? So, ang question po natin, ang isang teacher po ba, pwede po ba siyang maging victim ng direct assault? Ang sagot po dyan, yes. If the teacher was assaulted, was attacked, while in the performance of his duties or on occasion of the performance of his duty. So, ano po ibig sabihin nun? Ang ibig pong sabihin nun, kapag ang isang guro ay nagtatrabaho bilang isang guro, siya po ay person in authority. So pag po siya inatake ng kanyang estudyante, direct assault po yun. So doon po tayo sa mas mahirap naman na question ngayon. Paano po kapag yung first na estudyante, si A, inatake yung teacher? So syempre, si B, yung isang estudyante, pinagtanggol yung kanyang teacher. So si A, inatake yung teacher, pinagtanggol siya ni B. O ngayon, nung pinagtanggol ni B yung teacher, inatake din ni A si B. Ano ngayon ang nakomit na crime ni A laban kay B? Ang sagot po dyan, direct assault din. Bakit po ganun? Uulitin ko po kasi ang teacher, person in authority po siya. So anyone helping him will become an agent of a person in authority. That includes yung mga ibang estudyante na ipinagtanggol siya. Ipinagtanggol siya ni B. Sinuntok siya ni A, si B, no? Ang magiging crime po ni A dyan, dalawa pong direct assault. Direct assault doon sa teacher at direct assault doon sa kaklase niyang sinuntok niya din. Okay, so this wraps up our discussion for direct assault.